Now, back to T3 dito sa TV5. Tapos na po ang mahal na araw. Tapos na dapat ang bakasyon. Pero ang T3 may nabuko pang kalokohan. May gumamit ng service patrol ng lokal na pamahalaan sa mga outing sa Bataan. Narito ang aming ambush. Ilang litrato at video ang ipinakita sa amin ng isang informante. Dalawang service patrol sa Bataan ang nakapark sa isang resort sa Abukay, Bataan. Nakita ko yung unang pumasok na sasakyang pang-gobyerno. Nandun na sa babaan ng mga gamit, nakita ko pamilya. Sabi ko, red plate to, dapat hindi to ginagamit ka ako ng personal. Ang isa, may plate number na SKC 654 at nakabalandra ang pangalan ni Honorable Rodolfo Izon, kapitan ng Barangay Patingan, Pilar, Bataan. At ang isang service naman, may plate number SJR 331. Nakadisplay naman ang pangalan ni Mayor Benji Serrano ng Orani, Bataan. Batay sa Land Transportation Office o LTO, naka-issue ang SKC 654 sa Provincial Capital ng Balanga, Bataan. Habang ang SJR 331 nakapangalan sa Pag-asa, Orani, Bataan. Ibig sabihin, responsable rito ang mga alkalde ng Pilar, Balanga at Orani, Bataan. Ayon sa Ombudsman, kailangan managot ang lokal na pamahalaan ukol dito. Sinubukan namin kunin ang kanilang pahayag pero hindi kami pinaunlakan. Atensyon! Mayor Joet Garcia ng Balanga, Bataan at Mayor Serrano ng Orani, Bataan, alam nyo bang nagbakasyon sa resort ang inyong mga sasakyan? Aming ambush at huwag kayong magtago. Nasa linya ng aming telepono si Mayor Benji Serrano ng Orani, Bataan. Magandang hapon po, Mayor. Apo, magandang hapon po. Sir, tanong po namin, ano pong ginagawa ng service po na nakapangalan po sa inyo, service patrol po, doon sa isang resort po sa Bataan nung Holy Week? Ano pong ginagawa doon? Saan pong resort sa Bataan, sir? Sa Abukay po, sa Abukay, sa Seaport. Apo, yung nakikita ko po dyan, isa ho sa provincial capital po yata yun. Sa Sibol, Isa opo. po sa municipality ng Orani, sa barangay po. Aha. Hindi ko po alam kung ano po yung ginagawa ng aming kapitan dyan Kasi alam ko Holy Week. Dapat to nasa mga barangay lang tayo dahil sineselebrate po natin yung Holy Week Correct. Ay, Opo. ano ho ang plano ninyong gawin? Mukhang may violation ho ito at dapat wala ho sa resort ito. Dapat sa barangay ho ito para kasi patrol vehicle po ito or kaya ginagamit pang ambulansya pag may mga nasaktan, may sakit sa barangay, okay pa ho yun. Pero sa resort to, wala ho akong maisip na dahilan na bakit sa resort po yan. Pwede bang tanungin po ninyo si Chairman Mayor Serrano at kung bakit para pa-explikahin kung bakit naroon ang inyong sasakyan? Opo. Anong barangay po ba yung nandyan po? Nakita ko kasi barangay Bayan po yata po yun Barangay? Bayan po ang nakita ko doon. Sa Ang gagawin po namin dyan sir, papatawag ko po yung kapitan. barangay Pantingan yata, sir. Pilar, hindi. Hindi po kami Pilar. Hindi, Orani si po kami, Mayor sir. Serrano ng Orani, Bataan. Oo. Bali po yung isa pong barangay dyan, barangay Bayan po yata yun. Basta yung plate number ho, ayon sa LTO, sir, SJR 331 po, SJR 331. Ito yata yung in-issue po ninyo sa kanila na ginagamit na service vehicle, patrol vehicle, pero ginamit na service para sa excursion. Siguro po, sir, gagawin po namin, pagpapaliwanagin po namin yung kapitan para po malaman Mayor. namin bakit po nandun Mayor. sa resort. Opo. Okay. Mayor. Opo. Mayor si Ben Tulfo. Mayor, itong bagay na to ngayon, nahuling inyong mga tauhan dyan, barangay, pwede ho bang pagsabihan ninyo? Kasi nung buhay pa ho yung dating sa DBM Secretary, yung mauna, that time, yun, kilala nyo siguro, sinabi niya, anybody who uses red plate for official use only, it's a form of theft. Pag nanakaw ho yan, dahil gamit pang opisyal, ginagamit pang kapritsyo, pang lakwatsa. Ito ho siguro dapat sabihin nyo, kung may nanonood man sa atin ng mga mayor na karatig bayan ninyo, hindi ho pwede talagang gamitin yan. Kahit itanong nyo sa ombudsman.
Opo, alam po namin. At Ayun naman siguro po pala. yung ganito hong pangyayari ho, yung kapitan po dyan, ay pagpapaliwanagin po namin sa Sangguniang Bayan. Ayun. May committee po kaming mahawak po dyan para naman po yung nangyari po dyan dahil may mga barangay po tayo na nangailangan din ng tulong in case of emergency, makita ho nila na nagamit po pala sa resort. Mali po yun. Okay. Alright. O sige. Salamat, Mayor. Asahan po namin. Salamat po sa impormasyon niyo at makikipagtulungan po ako sa inyo. Alright. Samantala, ayun na. Okay na, si Mayor. Pero ito, mga tol, yung mga sasakyan dyan, kung sakaling kayo nanonood sa amin, kayo mga naglalakwatsa, ginagamit sa Capricho, yung pumupunta ng motel, ginagamit yung red plate, yung pumupunta sa mga KTV bars. Di ba yung bitag, ilang beses nakahuli Ay, yan? marami kami nahuli dyan. Yung sa sikat na nightclub. Nightclub. Ano bang ginagawa nila sa motel? Alam mo na ginagawa ron, nagpapahinga. Well, anyway, nasa linya po ng telepono si Edgar Diansoy, ang Direktor ng Media Affairs Division Yeah. ng Ombudsman. Direktor, magandang hapon po. Yeah, magandang hapon naman. Opo, ito lang nga po kasi may video kami nakunan na dalawang patrol service vehicle na mga red plate ng Bataan, isa sa Orani, yung isa naman po ay sa Pilar, ay nasa isang resort, red plate po ito. Hindi ho ba bawal ito, sir? Baka may mga nakikinig siguro sa atin ngayon, pwede niyo pong sabihan bilang taga-ombudsman na bawal po ito, di ho ba? Definitely, bawal na bawal po yan. Dahil po ay taong bahay po nagbabayad ng ginagamit ng sasakyan, krudo, driver, lalo-lalo ay pag-ari ng gobyerno yan. Ay di po natin papalusutin yan dahil mukhang nag-abuso yan ang ating nasa power. Okay, Director. Ika nga, hindi pwede po yung gagamitin po, lalo-lalo na kung wala siyang trip ticket, tinatawag Ayun. natin, official travel, Okay. na approved by the all concerned officers or concerned officers. Okay, Director, gusto ko lang sabihin, gumagana pa ho ba yung surveillance task force ninyo dyan sa Ombudsman na going after yung mga abusong gumagamit ng red plate? Well, yung noon po ay may task force po yun during the time ni former Ombudsman Gutierrez. Wala na ho ba ngayon? Ngayon, mayroon pa rin po pero Ayun. iniba lang po ang yung mga team composing the task force. Nandiyan po sila lahat and then it will be yung implemented as implemented noong araw. Ayun. Okay, may Opo. task force pa pala. Alright, sige po. Director Diansoy, sir, kung kailangan nyo ng kopya, bibigyan ho namin kami ng kopya nito. Ito mga nakunan ho namin na mga government vehicle po na nagbabakasyon din nung panahon ng bakasyon. Nandun sa mga resort. Asahan po namin, kahit po wala pa niyan, sasabihin ko na po yung task force created na yan, then titingnan po ang angulo na yan. Alright, maraming salamat po, Director Maraming Edgar salamat po. Diansoy ng Ombudsman. Samantala, Ang religious leader na ito na nangangaral sa salita ng Diyos, gustong bumakas sa malaking media network. 300 million pesos ang share ng bawat negosyante, pero siya, dapat daw, ang bakas lang niya, laway. sino ang matapang, ang apog na yan? Hindi naman yan naloko yung ng karisma, yung kanyang mga kasosyo. Parang sugal ang gusto niya, walang taya, pero kakabig. Alam niyo, galit sa kanya ang Central Bank. Hoy! Parang Bakit? mahitingan na ako dyan. Bakit? Inuubos niya ang baryahan ng mga followers niya. Hoy! Sako-sako ang donasyon tuwing linggo. Ay, parang kilala ko yan. Ay, lalo na. Mabigat ang kanyang pinapasan. Ito, totoong sugal. Ang asawa ng politiko, 20 hanggang 100,000 ang natatalo gabi-gabi sa kasino. Hindi ba nagagalit ang anak niya? Pati ang mga anak, tinuro ang magsugal ng ang ina lulong sa slot machine Hoy! at roulette. Roulette. Oo. Ang mga anak nagkakasino na rin. Aba, medyo matanda na yan. May mga anak. Ang anak dapat 21 ka makapasok sa Oy, kasino. oh. Clue. Clue! Pamilya sila ng politiko sa Southern District ng Metro Manila. Hey! Hoy! Mamaya ang detalye. Magbabalik ko po ang T3. Hindi tayo na... Enrique Ratti at Kevin Tulfo.